Ang barong na tinahi ko nang may pagmamahal ay naging saksi sa aking kamatayan. Habang dugo ang nakahiga si Nanay Esperanza sa paanan ng hagdan, ang asawa kong si Mateo ay tumatawa sa piling ng kanyang kabit. "Magnanakaw ka, Talisa." Isang paratang na dumurog sa akin. Itinapon ako sa ulan na parang basurang walang halaga. Ngunit ang aking pagtitiis ay may hangganan. Sino ang maniniwala sa isang basahan na tulad ko? Wala akong pakialam kung mamatay man ang matandang yan ngayong gabi, Chantal. Ang mahalaga ay nakuha natin ang kanyang pirma. Sa wakas, ang buong ari-arian ng mga santos ay nasa ilalim na ng aking mga kamay. Ang tinig na yon, ang malamig at walang emosyong boses ni Mateo, ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng nakapinid na pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Talisa. Bitbit ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng pinakamahal na multivitamins na nabili niya gamit ang kanyang huling ipon. Sa kabilang kamay naman ay maingat niyang tinitiklop ang isang barong Tagalog na yari sa pinong tela ng pinya. 5 gabi siyang hindi natulog. Tiniis ang hapdi ng kanyang mga mata at ang pangangatog ng kanyang mga daliri. Matapos lamang ang burda ng barong na balak niyang iregalo sa kaarawan ng kanyang asawa. Ngunit ang bawat hibla ng pagmamahal na itinahi niya sa telang iyon ay tila biglang naging mga lason na pumasok sa kanyang mga ugat. Pakiramdam ni Talisa ay biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot at mahirap hingahin. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri at ang barong na kanyang pinakaingatan ay dulas na nahulog sa sahig, tila isang puting bandila ng pagsuko sa gitna ng digmaang hindi niya alam na sinimulan na pala laban sa kanya. "Mateo, sigurado ka ba? Paano kung magising ang kapatid mong si Manuel at malaman ang tungkol sa huwad na dokumentong ito?" Narinig niyang tanong ni Chantal, ang babaeng laging ipinakikilala ni Mateo bilang kanyang business partner. Ngunit ngayon ay may tono ng malisya at pagmamayari. "Huwag kang mag-alala, sweetheart. Si Manuel ay malayo sa Amerika at si Talisa, ang asawa kong mangmang at sunod-sunuran, maniniwala iyon sa kahit anong sabihin ko. Isang hampas lupa lang siya na kinuha ko sa putikan. Tatanaw yon ng utang na loob sa akin habang buhay." Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong pumuputol sa bawat hininga ni Talisa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang sumampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang malakas na kalabog mula sa loob ng silid ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Sinundan ito ng isang mahinang daing, isang boses na kilalang kilala niya. "Mateo, anong ginagawa mo? Anak, huwag." Si Nanay Esperanza. Hindi na nag-isip pa si Talisa. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Ang eksenang tumambad sa kanya ay habambuhay na mauukit sa kanyang alaala. Si Nanay Esperanza, ang matandang babaeng itinuring niyang tunay na ina, ay nakahandusay sa paanan ng hagdan ng silid-aklatan, duguan ng ulo. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Mateo. Hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi, tanging galit at pagkagulat ang mababakas dito. "Nanay," tili ni Talisa. Agad siyang lumuhod sa tabi ng matanda. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang patigilin ang dugong umaagos mula sa ulo nito. "Nanay, gumising kayo. Mateo, tumawag ka ng ambulansya. Anong nangyari?" Ngunit sa halip na tulong, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Talisa. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo at panlalabo ng kanyang paningin. Nalasahan niya ang pait ng dugo sa kanyang labi. "Ikaw! Ikaw ang may gawa nito, Talisa!" Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng huwad na puot.
nakikita kita. Sinubukan mong pagnakawan si nanay ng kanyang mga alahas at nang manlaban siya, itinulak mo siya. Napatitig si Talisa sa kanyang asawa, hindi makapaniwala sa narinig. Ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan, ang lalaking pinaglingkuran niya ng may buong puso, ay ngayon ay tinuturo siya bilang isang kriminal. Ano? Mateo, anong sinasabi mo? Kararating ko lang. Narinig ko kayo ni Chantal. Manahimik ka! Muling sigaw ni Mateo. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang braso ni Talisa. Pilit itong itinatayo habang ang matanda ay nananatiling walang malay sa sahig. Chantal, tawagan mo ang mga gwardiya. Sabihin mo, nahuli nating nagnanakaw ang asawa ko at tinangkang patayin ang aking ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talisa ang unti-unting pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagtitiis niya sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama ay tila naging abo sa isang saglit. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salitang gusto niyang isigaw ay tila nakabara sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Nanay Esperanza na ngayon ay tila wala ng hininga at pagkatapos ay kay Mateo na ang mga mata ay puno ng tuso at kasamaan habang hinihila siya palabas ng silid ng mga gwardiya. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng unos at kasinungalingang ito, paano mahahanap ng isang pusong durog ang lakas upang bumangon muli? Papasalamat ka pa sa akin, Talisa. Kung hindi dahil sa apelyido ko, nabubulok ka na sa likod ng rehas ngayon. Utang mo sa akin ang kalayaang tinatamasa mo. Kaya huwag kang mag-inarte. Ang boses ni Mateo ay parang isang kumpas ng latigo na muling nagpamulat sa hapdi ng sugat sa puso ni Talisa. Nakaupo siya sa isang malamig na silya sa loob ng madilim na opisina ng mansyon. Basang-basa pa rin ang kanyang suot na damit mula sa pagkakababad sa ulan. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang ginaw na dulot ng mga dokumentong nakalapag sa harap niya. Sa gilid, nakatayo si Chantal, dahan-dahang humihigop ng kape habang ang mga mata ay puno ng mapang-aping tagumpay. Sa kabilang silid, naririnig ang mahinang daing ni Nanay Esperanza na pansamantalang nilapatan ng paunang lunas ngunit hindi pa rin dinadala sa ospital. Isang paraan ni Mateo upang kontrolin ang sitwasyon. Pirmahan mo na ito. Pagpapatuloy ni Mateo habang inilalapit ang isang ballpen kay Talisa. Isang waiver na nagsasabing hindi ka maghahabol ng kahit anong ari-arian. At kapalit nito, hindi ko itutuloy ang demanda laban sa iyo. Isama mo na rin ang matandang iyan. Tutal, ikaw naman ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Ikaw ang dapat mag-alaga sa kanya. Tumingin si Talisa sa kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig. Ang mga daliring minsang walang sawang humawak ng karayom gabi-gabi upang makagawa ng isang regalong puno ng pagmamahal, ay ngayon pilit na humahawak sa panulat na magtatapos sa yugto ng kanyang buhay bilang asawa. Habang nakatitig siya sa mga dokumento sa harap niya, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga taon ng pagmamahalan, pangarap, at sakripisyong inialay niya sa kanilang pagsasama. Ngunit kasabay ng bawat alaala ay ang mabigat na sakit ng pagtataksil na tila dahan-dahang bumubura sa lahat ng masasayang sandali na minsan niyang pinanghawakan. Huminga siya ng malalim, pilit pinatatag ang sarili. Sa kabila ng kirot at pagkawasak ng kanyang puso, alam niyang may mga pagkakataong kailangang bitawan ng isang bagay, hindi dahil wala na itong halaga, kundi dahil masyado na itong masakit pang hawakan. Bakit, Mateo? Halos pabulong na tanong ni Talisa. Ang kanyang boses ay paos at basag. Bakit kailangang pati si nanay ay idamay mo? Sarili mong ina. Paano mo nagawang itulak siya? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Humakbang siya palapit
at hinawakan ng mahigpit ang baba ni Talisa. Pilit itong itingala upang magtagpo ang kanilang mga mata. Dahil ang matandang yan ay naging hadlang sa pag-asenso ko. At ikaw, isa ka lang palamuti na naging pabigat na rin sa kalaunan. Huwag kang magmalinis, Talisa. Isang hamak na tailor's daughter ka lang na pinasikat ko. Wala kang karapatang kwestiyonin ako. Binitawan niya ang baba ng asawa nang may pandidiri na parang may duming kumapit sa kanyang balat. Magpasalamat ka dahil may kaunti pa akong awa. Kung hindi mo pipirmahan iyan sa loob ng 5 minuto, tatawag ako ng pulis at sisiguraduhin kong sa kulungan ka na magdiriwang ng iyong kaarawan. Naramdaman ni Talisa ang pagpatak ng kanyang luha sa puting papel. Ang bawat patak ay tila isang tinta ng pighati. Wala siyang laban, wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at ang tanging saksi sa katotohanan, si Nanay Esperanza, ay hindi pa rin magising ang diwa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang magliyab, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang babaeng palaging nagtatanggol sa kanya noon. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang pirma, binitawan niya ang panulat at tumingin ng diretso kay Mateo. "Kukunin ko si nanay," sabi ni Talisa. Mas matatag na ang kanyang tinig. "Lalayo kami. Ngunit tandaan mo ito, Mateo. Ang katotohanan ay parang tubig sa batis. Maaring harangan mo ng mga bato, ngunit makakahanap at makakahanap ito ng daan para lumabas." Isang malakas na tawa ang naging sagot ni Mateo bago niya marahas na itinuro ang pinto. "Umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko at huwag na huwag ko nang makikita ang pagmumukha ninyo sa Maynila." Sa labas ng mansyon, naghihintay ang isang lumang jeep na inarkila ni Mateo para dalhin sila sa terminal. Buong ingat na binuhat ni Talisa si Nanay Esperanza na ngayon ay balot na balot ng kumot at tila isang sanggol na walang malay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa marangyang bahay na itinuring niyang tahanan, nilingon ni Talisa ang bintana ng silid ni Mateo. Nakita niya ang anino ng kanyang asawa at ni Chantal na nagdiriwang, may hawak na baso ng alak. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang mga bakas ng kanyang hapis sa semento. Yakap-yakap ang matanda. Ipinangako ni Talisa sa kanyang sarili na hindi ito ang huling kabanata ng kanilang buhay. Ngunit habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa terminal, napansin ni Talisa ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanila. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Sapat na ba ang paglayo para makatakas sa kamay ni Mateo? O may mas matinding panganib pang naghihintay sa kanila sa gitna ng gabi? Ang bawat hakbang paakyat sa bundok ay tila pasan ko ang buong mundo. Hindi dahil sa bigat ni Nanay Esperanza, kundi dahil sa bigat ng mga pangarap na itinapon sa putikan. Ang hangin sa Cordillera ay hindi katulad ng malamig na simoy ng aircon sa mansyon ng mga Santos. Dito, ang ginaw ay nanunuot hanggang sa kaibuturan ng mga buto. May kasamang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon. Habang dahan-dahang umaakyat ang luma at umuusok na bus sa palikulikong kalsada, nakadungaw si Talisa sa bintana. Ang hamog ay tila isang dambuhalang kumot na uwan-tunting lumalamon sa kanilang nakaraan. Sa kanyang kandungan, mahimbing na nakasandal ang ulo ni Nanay Esperanza. Ang matanda ay tila lumiit sa paningin ni Talisa. Ang dating reyna ng tahanan na laging maayos ang buhok at amoy mamahaling pabango, ngayon ay maputla, may benda sa ulo at amoy ng gamot na nabili sa murang botika. Sa bawat pag-alog ng bus dahil sa bako-bakong daan, tila nadudurog din ang puso ni Talisa. Nakarating sila sa isang maliit na baryo sa dulo ng kalsada. Ang tinutuluyan nila ay isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at kalawanging yero. Ito ang dating imbakan ng kagamitan ng isang malayong kamag-anak ng kanyang yumaong ina. Pagpasok ni Talisa,
Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang alikabok at ang huni ng mga kuliglig na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Dito muna tayo, nanay. Bulong ni Talisa habang maingat na inihihiga ang matanda sa isang manipis na banig sa itaas ng papag. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilabas ang mga natitirang gamit. Wala na ang kanyang mga mamahaling tela. Ang tanging natira ay ang kanyang mga karayom, ilang gulay ng sinulid at ang matinding determinasyong mabuhay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang matinis na boses mula sa labas. Sino ang mga ito? Akala ko ba ay wala nang nakatira sa kubong ito? Lumabas si Talisa at nakita ang isang babaeng may katabaan, nakapamaywang at may hawak na gasera. Ito si Aling Nena, ang tsismosa ng baryo, na ang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng mapupunang mali. Magandang gabi po, Aling Nena. Ako po si Talisa, ang anak ni Rosa. Dito po muna kami mananatili ng biyanan ko. Magalang na paliwanag ni Talisa. Tiningnan ni Aling Nena si Talisa mula ulo hanggang paa, isang mapanghusgang tingin na tila binabasa ang bawat bakas ng hirap sa kanyang mukha. Biyanan, bakit mukhang bangkay na yang kasama mo? At bakit dito kayo tumira sa ganitong dampa? Sabi nila ay nakapag-asawa ka ng mayaman sa Maynila. Ano, pinalayas ka ba dahil sa katihan mo? Kumitid ang dibdib ni Talisa. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa kanyang sugatang dangal. May nangyari lang pong sakuna, Aling Nena, at kailangan ko pong magtrabaho. Balita ko po ay naghahanap ng mga mamimitas ng tsa sa itaas ng burol. Isang mapang-uyam na tawa ang naging tugon ng matanda. Sa tingin mo ba ay kakayanin ng mga kamay mong parang pang-senyorita ang hirap sa bukid? Ang mga tao rito ay sanay sa dugo at pawis. Baka isang araw pa lang ay umiiyak ka na pabalik sa kung saan ka man nanggaling. Hindi sumagot si Talisa. Hinayaan niyang mapagod ang dila ni Aling Nena hanggang sa umalis ito habang nagbubulong-bulong tungkol sa malas na dala ng mga taga-Maynila. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa gitna na ng malawak na taniman ng tsaa si Talisa. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa paghawak ng pinong seda at mamahaling lace, ngayon ay pilit na pumipitas sa matitigas na dahon ng tsaa. Ang hamog ay nagpapadulas sa kanyang hawak at ang matutulis na sanga ay nagiiwan ng mga gasgas sa kanyang balat. Sa bawat pitas, naaalala niya ang mukha ni Mateo habang tumatawa kasama si Chantal. Ang galit na yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam. Lumingon siya at napansin ang isang lalaking nakatayo sa lilim ng isang malaking puno sa di kalayuan. Nakasuot ito ng itim na jacket at nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ito taga-baryo. Ang postura nito at ang paraan ng kanyang pagkilos ay tila isang taong galing sa syudad. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na tumalikod ang lalaki at mabilis na naglakad palayo, nawala sa makapal na hamog ng kordilera. Tumigil ang tibok ng puso ni Talisa. Hindi kaya nahanap na sila ng mga tauhan ni Mateo. O may mas malalim pang lihim ang nagtatago sa likod ng mga bundok na ito? Ang takot na akala niya ay naiwan na niya sa Maynila ay tila muling bumalik, mas malamig at mas nakakapanindig balahibo kaysa sa hangin ng madaling araw. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay hindi kailanman makakarating sa taong dapat magbasa dahil ang mga ito ay sadyang ibinaon sa limot ng isang kamay na puno ng kasakiman. Sa loob ng marangyang opisina ni Mateo sa Maynila, ang amoy ng mamahaling tabako at leather ay humahalimuyak, ngunit ang hanging umiikot dito ay tila puno ng kabulukan. Hawak ni Mateo ang isang sobrang galing sa ibang bansa. Sa ibabaw nito, nakasulat ang pangalan ni Manuel Santos, ang kanyang bunsong kapatid na nasa Amerika. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre
gamit ang isang gintong letter opener. Binasa niya ang bawat salita ng may mapang-uyam na ngiti. Ang bawat pangungusap ni Manuel ay puno ng pag-aalala para kay Nanay Esperanza at pangungulila kay Talisa. Mateo, bakit hindi sumasagot si Talisa sa mga tawag ko? At si Nanay, kumusta na ang kanyang gamutan? Pakiramdam ko ay may itinatago ka sa akin. Sasakay na ako ng eroplano sa susunod na buwan kung hindi ko pa rin sila makausap. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Mateo habang kinuha niya ang isang lighter. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang papel. Ang mga abo nito ay dahan-dahang nahulog sa crystal na ashtray, tila mga pangarap na naging usok. Masyado kang pakialamero, Manuel, bulong ni Mateo sa hangin. Hayaan mo na silang mabulok sa iyong gunita. Dahil para sa iyo, wala na silang buhay. Sa kabilang dako ng mundo, sa gitna ng malamig na gabi sa Estados Unidos, nakatitig si Manuel sa isang larawan na ipinadala ni Mateo sa kanya sa pamamagitan ng email. Ilang linggo na ang nakalilipas. Ito ay larawan ng isang bagong gawang puntod na may pangalan ni na Esperanza at Talisa Santos. Sinabi ni Mateo sa kanya na namatay ang dalawa sa isang malagim na aksidente sa sasakyan habang papunta sa isang bakasyon. Ang bawat tibok ng puso ni Manuel ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na ang dalawang pinakaimportanteng babae sa kanyang buhay ay nawala ng hindi man lang niya nakita sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pag-iyak at ang kanyang katawan ay tila isang walang lamang balat na naglalakad sa gitna ng mga estranghero. Bakit hindi ninyo ako hinintay? Hikbi ni Manuel habang hinahaplos ang screen ng kanyang laptop. Pangako ko ay kukunin ko na kayo riyan. Bakit kailangang mangyari ito? Habang nasa gitna ng pighati si Manuel, sa isang maliit na dampa sa kabundukan ng Cordillera, nakaupo si Talisa sa tabi ng natutulog na si Nanay Esperanza. Ang tanging liwanag sa loob ng kubo ay ang maliit na apoy mula sa gasera na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hawak ni Talisa ang isang pirasong tela na balak niyang tahiin bilang punda ng unan ni Nanay. Tumigil ang kanyang mga kamay. Lumingon siya sa bintana, tinitingnan ang malawak na kadiliman ng gabi. Ang kanyang puso ay biglang kumurot. Isang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Manuel, bulong ni Talisa sa katahimikan. Nasaan ka na ba? Nakalimutan mo na ba kami? O baka pati ikaw ay nalinlang na rin ng kapatid mo? Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno na ng mga sugat mula sa pagpitas ng tsaa. Naalala niya ang pangako ni Manuel noong huling mag-usap sila bago ito umalis patungong Amerika, na hinding-hindi niya hahayaang masaktan si Talisa. Ngunit ang pangakong iyon ay tila isang bituin na napakalayo at napakalabo na sa kanyang paningin. Hindi alam ni Talisa na habang siya ay nagdarasal para sa kaligtasan ni Manuel, ang lalaking kanyang iniibig ay naghahanda na ng kanyang mga kagamitan. Sa kabila ng larawan ng puntod na ipinadala ni Mateo, may isang bahagi ng puso ni Manuel ang nagsasabing may mali. Isang kutob na hindi kayang pawiin ng anumang ebidensya. Hindi ako naniniwala, Mateo, sabi ni Manuel sa kanyang sarili habang isinasara ang kanyang maleta. Aalamin ko ang katotohanan. Kahit puntod ninyo ay ihahanapin ko. Makita ko lang ang mga bakas ninyo. Ang desisyong yun ay tila isang kulog na gumising sa nananahimik na gabi. Sa Manila, ang mga kasinungalingan ni Mateo ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Sa Cordillera, ang tadhana ay nagsisimula nang humabi ng isang bagong disenyo. Isang disenyo na maglalapit sa dalawang pusong pilit na pinaghiwalay ng karagatan at kasakiman. Ngunit habang naghahanda si Manuel, ang lalaking nakaitim na jacket na nagmamasid kay Talisa sa Deutsche ay muling lumitaw sa labas ng kanilang kubo. Hawak nito ang isang cellphone at titila may iniuulat sa kabilang linya. Nahanap ko na sila. Ano ang susunod na utos? Ang boses ng lalaki ay malamig at puno ng panganib. Isang paalala
na ang kapayapaang tinatamasa ni Talisa sa bundok ay isang panandaliang hininga lamang bago ang mas malakas na unos. Mabuti pa ay pabayaan mo na yang matanda, Talisa. Pabigat lang yan sa buhay mo. Baka sumama pa ang malas niya sa aming lahat dito. Ang mga salitang yon ni Aling Nena ay tila mga talsik ng kumukulong mantika na dumapo sa balat ni Talisa. Sa gitna ng munting kubo, habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na gasera, marahang pinupunasan ni Talisa ng basang bimpo ang noo ni Nanay Esperanza. Ang matanda ay nanginginig sa taas ng lagnat at ang bawat hininga nito ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Hindi sumagot si Talisa. Sa halip ay mas lalo niyang pinagbuti ang pagpiga sa bimpo. Ang tunog ng pagtulo ng tubig sa maliit na palanggana ay ang tanging sagot niya sa kalupitan ng kapitbahay. Ang bawat pangungutya ni Aling Nena ay hindi na bago sa kanyang pandinig. Ngunit sa gabing ito, kung kailan ang katahimikan ng bundok ay tila nagpapabigat sa kanyang pangungulila, ang bawat salita ay mas masakit. "Huwag po kayong mag-alala, Aling Nena." Malumanay ngunit matatag na sabi ni Talisa habang hindi inaalis ang tingin sa biyenan. Kahit kailan ay hindi naging pabigat sa akin ang taong nagmahal sa akin ng tunay. Ang malas ay wala sa taong may sakit, kundi nasa pusong walang awa. Napamaang si Aling Nena. Tila hindi inaasahan ang sagot ng babaeng akala niya ay tuluyan ng nilamon ng kahirapan. Bago pa man ito makasagot ng masama, isang mahinang ungol ang narinig mula kay Nanay Esperanza. Ang mga mata ng matanda ay bahagyang bumukas. Ngunit ang tingin nito ay malayo. Tila nakatanaw sa isang lugar na hindi nakikita ng mga naroon. Ang papel! Hirap na sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka. "Mateo, huwag mong sunugin ang totoong testamento." Napatigil si Talisa. Maging si Aling Nena ay napalapit. Ang likas na pagiging tsismosa ay agad na nag-alab. "Ano raw? Testamento? Mayaman ba talaga kayo, Talisa? Akala ko ba ay magnanakaw ka kaya ka pinalayas?" "Nanay, ano po iyon? Anong papel?" tanong ni Talisa. Pilit na binabaliwala ang presensya ni Aling Nena. Doon, sa ilalim ng altar, sa lumang bahay, muling bulong ni Nanay Esperanza bago ito muling bumaon sa malalim na kawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay muling nanginig at ang pawis ay dumarami sa kanyang kulubot na noo. Agad na tumayo si Talisa at hinarap ang kapitbahay. "Aling Nena, pakiusap po. Kung wala kayong maitutulong ay hayaan niyo na muna kaming magpahinga. Kailangan ni Nanay ng katahimikan." Padabog na lumabas ang matanda, ngunit bago ito tuluyang lumayo, lumingon muna ito ng may paghihinala. "Testamento. Mukhang may gintong nakatago sa likod ng basahan na ito." Bulong ni Aling Nena sa sarili habang naglalakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng tunog sa tuyong damo. Nang masiguro ni Talisa na wala na ang kapitbahay, naupo siya muli sa tabi ni Nanay Esperanza. Kinuha niya ang kamay ng matanda at inilapit sa kanyang pisngi. Ang init ng lagnat nito ay nanunuot sa kanyang balat. Sa gitna ng takot at pagod, nagsimulang humuni si Talisa ng isang lumang uyayi, isang awitin na madalas kantahin ng kanyang sariling ina noong siya ay bata pa. Ang himig ay dahan-dahang napuno ang munting kubo, tila isang haplos ng anghel sa gitna ng unos. Ang bawat nota ay puno ng pag-ibig at pagsusumamo na huwag munang bawiin ang kaisa-isang taong saksi sa kanyang dangal. Sa sandaling iyon, ang paligid ay nawalan ng halaga. Ang hirap, ang gutom, at ang pangungutya ay panandaliang naglaho. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ni Talisa ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa likod ng kanilang kubo. Hindi ito tunog ng isang hayop. Ito ay mabibigat na hakbang ng isang tao. Dahan-dahang tumayo si Talisa at sumilip sa maliit na siwang ng pader na kawayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan,
Nakita niya ang anino ng isang lalaki. Hawak nito ang isang maliit na kagamitan na may kumukutitap na ilaw, isang cellphone. Oh, narinig ko ang lahat, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay sadyang ibinaba upang hindi marinig. May binanggit na testamento ang matanda. Mukhang kailangan na nating kumilos bago pa may makahanap nito. Ano ang gagawin ko sa kanila? Naramdaman ni Talisa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang pagtatago nila sa kabundukan ay hindi naligtas. Ang mga kasinungalingan ni Mateo ay may mahabang galamay. At ngayon, ang lihim na binanggit ni Nanay Esperanza ay naging isang hatol ng kamatayan para sa kanilang dalawa. Paano niya ililigtas ang isang matandang hindi makalakad mula sa mga taong handang pumatay para sa yaman? Sa dilim ng gabi, ang tanging sandata ni Talisa ay ang kanyang pananampalataya at ang isang lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan ka. Ang bawat tahi ng karayom sa tilang ito ay tila isang panalangin, isang tahimik na pagsusumamo na sana ay madugtungan pa ang buhay na pilit na kinikitil ng malupit na tadhana. Sa pagputok ng liwanag sa kabundukan ng Cordillera, hindi ang huni ng mga ibon ang gumising kay Talisa, kundi ang pamilyar na hapdi sa kanyang mga daliri. Sa kabila ng puyat at pagod sa pag-aalaga kay Nanay Esperanza, naupo siya sa maliit na dampa upang tapusin ang isang munting baro para sa anak ng isa sa mga kapwa niya mamimitas ng tsaa. Ang bawat hibla ng sinulid ay maingat niyang ipinapasok sa butas ng karayom. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng bahagyang liwanag ng umaga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng pinakamamahaling seda sa Maynila, ngayon ay sanay na sa gaspang ng mumurahing koton. Ngunit ang husay ng kanyang mga daliri ay hindi kailanman nawala. Sa bawat borda ng bulaklak sa laylayan ng damit, tila ibinubuhos ni Talisa ang lahat ng ganda na ipinagkait sa kanya ng kanyang asawa. "Talisa, tingnan mo nga itong gawa mo," sabi ng isang babaeng taga-baryo habang hinahaplos ang natapos na baro. "Kay ganda, parang hindi gawa ng isang tao lang. Ang mga tahi mo ay tila mga tula na nakaukit sa tela." Napangiti ng bahagya si Talisa. Ang unang nangiting dumaan sa kanyang mga labi simula nang mapadpad sila sa bundok. Ang maliit na halagang ibinayad sa kanya ay agad niyang itinago sa ilalim ng unan ni Nanay Esperanza, pambili ng karagdagang gamot at gatas. Ngunit ang maliit na tagumpay na ito ay hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ni Aling Nena na kanina pa nakasilip sa kanilang bakuran. "Masyado ka namang masipag, Talisa," wika ni Aling Nena habang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng tunog sa tuyong damo. "Baka mamaya ay mapagod ka at hindi mo na maalagaan ang biyenan mong laging tulog. O baka naman, nag-iipon ka na para iwanan siya." Ang paggawa ng mabuti ay hindi nakakapagod, Aling Nena, malumanay na sagot ni Talisa. At ang pag-iipon ay para sa kanyang kagalingan, hindi para sa aking pag-alis. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng baryo. Ang dambuhalang makina ng isang marangyang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang iskinita. Isang itim na SUV, makintab at tila hindi nababagay sa maputik na daan ng Cordillera. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang matikas na babae, si Doña Victoria, na may dalang isang mamahaling gown na yari sa lace. "Narinig ko na may isang mahusay na mananahi rito," wika ng ginang. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "Nasira ang laylayan ng aking gown habang papunta sa isang pagtitipon sa ibaba ng bundok. Maaari mo ba itong ayusin sa loob ng isang oras? Babayaran kita ng malaki." Nagkatinginan si Talisa at Aling Nena. Sa isang sandali, bumalik sa alaala ni Talisa ang mga gabi sa Maynila, ang amoy ng mga bagong tabas na tela at ang ingay ng makinang panahi. Kinuha niya ang gown
at sinuri ang sira. Sa loob ng 1 oras, ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may bilis at katumpakan na tila ba sumasayaw sa ibabaw ng tela. Habang nagtatrabaho si Talisa, hindi niya napansin na si Doña Victoria ay nakatitig sa kanyang paraan ng pagtahi. Ang bawat kurba ng kanyang burda, ang bawat disenyo ng kanyang hidden stitch ay pamilyar sa ginang. Ang galing mo! Parang nakita ko na ang ganitong klase ng gawa sa isang sikat na couture house sa Makati. Puna ni Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang mukha ni Talisa. Ano nga uli ang pangalan mo, Hija? Tumigil ang kamay ni Talisa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Kung malalaman ng ginang na siya ang magnanakaw na asawa ni Mateo Santos na laman ng mga balita, matatapos na ang kanyang katahimikan. Talisa lang po. Isang hamak naman na nahirito sa bundok. Sagot niya nang hindi tumitingin. Bago pa man makapagtanong muli ang ginang, mabilis na iniabot ni Talisa ang natapos na gown. Namangha si Doña Victoria sa kinalabasan. Tila hindi kailanman nasira ang tela. Nag-abot siya ng ilang libong piso. Isang halagang sapat na para sa isang buwang pagkain at gamot. Ngunit habang papaalis ang sasakyan ni Doña Victoria, hindi napansin ni Talisa na ang lalaking nakaitim na jacket ay nakatago sa likod ng isang puno. Kinukuhanan ng litrato ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Ito na ang ebidensya. Bulong ng lalaki sa kabilang linya. Hindi lang siya nagtatago. Nagsisimula na rin siyang makilala rito. At mukhang may mga tao nang nakakapansin sa kanyang husay. Sa Maynila, habang si Mateo ay nagdiriwang ng kanyang pagkapanalo sa isang malaking proyekto, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Ang larawan ni Talisa na tumatanggap ng pera mula kay Doña Victoria ay malinaw na nakita. Ang baso ng alak sa kamay ni Mateo ay halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Akala mo ba ay makakatakas ka gamit ang iyong mga karayom, Talisa? Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Kung ayaw mong mabulok sa bundok, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago pa lumabas ang katotohanan iyan. Samantala, sa loob ng tumpok ng mga tela sa kanyang dampa, nakakita si Talisa ng isang maliit na etiketa na nalaglag mula sa gown ni Doña Victoria. Isang pangalan ang nakasulat dito na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Santos Couture. Ang bawat baitang ng hagdan sa mansyong ito ay tila mga tinik na tumutusok sa aking mga paa dahil bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ng mga taong sinabi nilang wala na sa mundong ito. Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ng mga Santos ay nakakasilaw, ngunit sa loob ng malawak na sala, ang atmosfera ay kasing lamig ng isang punerarya. Kapapasok pa lamang ni Manuel, bit-bit ang kanyang maleta. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala na ang amoy ng nilulutong kakanin ni Nanay Esperanza. Wala na ang mahinang himig ni Talisa habang nananahi sa balkonahe. Manuel, salamat at nakauwi ka na rin, kapatid. Bungad ni Mateo habang pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha ay sadyang binalot ng kunwaring pighati. Agad niyang niyakap ang bunsong kapatid, isang yakap na tila ba ay puno ng pagdamay. Ngunit sa kaloob-looban ay nais lamang niyang maramdaman ang takot ni Manuel. Hindi agad nakasagot si Manuel. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid, naghahanap ng kahit anong bakas na magpapatunay na ang lahat ng balitang natanggap niya sa Amerika ay isang masamang panaginip lamang. Nasaan sila, Mateo? Dalhin mo ako sa kanila. Sumunod si Manuel kay Mateo patungo sa likod ng kanilang hardin. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, ay may 2 puting marker. Nakasulat ang mga pangalang Esperanza Santos at Talisa Santos. Ang mga bulaklak sa ibabaw ng mga ito ay sariwa pa. Tila ba ay sadyang inilagay para sa kanyang pagdating. Naramdaman ni Manuel ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa harap ng mga markers. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak
sa malamig na semento. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwalang sakit. Isang aksidente, Manuel. Nawalan ng preno ang sasakyan nila habang papunta sa probinsya. Wala silang laban. Paliwanag ni Mateo. Habang nakatayo sa likuran ni Manuel, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng kapatid. Ang boses nito ay sadyang ibinaba upang maging mas kapani-paniwala. Ngunit habang nakaluhod, napansin ni Manuel ang isang bagay. Isang maliit na piraso ng tela ang nakasabit sa isang mababang sanga ng nara malapit sa puntod. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ay isang hibla ng pinya silk. May kulay na katulad ng telang ginagamit ni Talisa sa kanyang mga espesyal na borda. Ang hibla ay mukhang bago. Tila ba ay kamakailan lamang itong nalaglag doon. Hindi kumibo si Manuel. Itinago niya ang hibla sa loob ng kanyang palad. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Kung namatay si Talisa sa isang aksidente sa sasakyan, sa malayo, bakit may bakas ng kanyang ginagawa sa loob mismo ng hardin ng mansyon? Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay nananahimik, lumabas si Manuel ng kanyang silid. Ang bawat kaluskos ng sahig ay tila isang babala. Nagtungo siya sa dating silid nila ni Talisa. Ang silid ay malinis, masyadong malinis, na tila ba ay pilit na binura ang bawat alaala ng kanyang asawa. Ngunit sa ilalim ng kanilang kama, sa isang madilim na sulok na hindi naabot ng walis, nakakita siya ng isang gusot na papel. Ito ay isang sketch ng isang disenyo ng barong. Sa gilid nito, may mga sulat kamay si Talisa na naglilista ng mga sukat. Ang petsa sa papel ay isang araw bago ang sinasabing aksidente. Ang mga sukat ay para kay Mateo. Bakit ka igagawa ni Talisa ng barong kung maglalakbay sila ni nanay sa malayo? Tanong ni Manuel sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. Biglang narinig ni Manuel ang pagbukas ng pinto sa kabilang dako ng pasilyo. Ang boses ni Chantal at Mateo ay maririnig na nagtatalo sa loob ng silid-aklatan. Hindi ka dapat nagpapadala ng mga litratong yon kay Manuel, Mateo. Paano kung maghinala siya? Wika ni Chantal, ang kanyang boses ay puno ng takot. Huwag kang praning, Chantal. Naniwala na ang kapatid ko. Bukas na bukas din, kailangan nating ayusin ang huling dokumento para sa lupa sa Cordillera. Doon natin sila tuluyang ibaon sa limot. Tugon ni Mateo, ang kanyang tawa ay malamig na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Nabitawan ni Manuel ang papel. Cordillera, ang salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Hindi patay ang kanyang asawa at ina. Sila ay itinatago, o mas malala pa, ay pilit na inilalayo sa kanya. Ang kanyang kamao ay naggit-ngit. Ang pighati ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Sa ilalim ng kadiliman ng mansyon, habang ang mga dambuhala ng kasakiman ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay, isang manggagamot ang naghahanda na gumamit ng ibang klase ng instrumento, hindi para magpagaling, kundi para hiwain ang bawat kasinungalingan na binuo ng kanyang sariling dugo. Ang katahimikan sa loob ng mansyong ito ay hindi kapayapaan, kundi isang dambuhalang takip sa mga kalansay ng katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Maaga pa lamang ay gising na si Manuel, ngunit hindi siya bumangon agad mula sa kanyang kama. Nakatitig siya sa kisame habang ang bawat alaala ng pagtataksil ni Mateo ay tila mga anino na sumasayaw sa kanyang paningin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang tanong, nasaan ang kanyang asawa? Nasaan ang kanyang ina? Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tinungo ang garahe. Doon nakita niya si Mang Turing, ang matandang driver na pamilyar na sa kanya simula pa noong bata siya. Si Mang Turing ay nakayuko, dahan-dahang pinupunasan ang gulong ng sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba nang makita si Manuel. Mang Turing, tawag ni Manuel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talas na hindi matatakasan.
5 taon akong wala. Maraming nagbago. Pero alam ko, ang mga mata mo ay hindi marunong magsinungaling. Sabihin mo sa akin, anong nangyari noong gabing umalis sila? Nabitawan ni Mang Turing ang basahan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang hudyat ng pagsuko. Tumingin siya sa paligid bago lumapit kay Manuel. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Sir Manuel, natatakot po ako kay Sir Mateo. Pero gabi-gabi ay hindi ako pinatutulog ng aking konsensya. Wala pong aksidenteng nangyari. Ipinagtabuyan sila ni Sir Mateo. Pinagbintangan niya si Ma'am Talisa na nagnakaw at nanakit kay Madam Esperanza. Naramdaman ni Manuel ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nagnakaw? Si Talisa? Imposible iyan, Mang Turing. Iyon po ang ipinalabas niya, sir. Pinilit niya si Ma'am Talisa na lumayo at huwag nang bumalik kung ayaw nitong mabulok sa kulungan. Isinakay ko sila sa isang daip patungo sa terminal. Ang alam ko po, doon sila nagtungo sa malayong bahagi ng Cordillera sa kaisa-isang lupang naiwan ng pamilya ni Ma'am Talisa. Ang bawat salita ni Mang Turing ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isipan ni Manuel. Ang pighati sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Ngunit bilang isang manggagamot, alam niyang kailangan niya ng plano. Isang planong hindi makakahalata si Mateo. Bumalik si Manuel sa loob ng bahay at hinarap si Mateo sa hapagkainan. Naroon din si Chantal na dahan-dahang humihigop ng kanyang kape habang ang mga mata ay tila mapanuring agila. Mateo, naisipan kong magkaroon ng isang medical mission sa mga liblib na lugar sa norte. Wika ni Manuel, ang kanyang boses ay kalmado at walang bakas ng paghihinala. Bilang pasasalamat sa aking ligtas na pagbabalik, gusto kong makatulong sa mga kababayan natin sa Cordillera. Maraming nangangailangan ng tulong medikal doon. Napatigil sa pagkain si Mateo. Nagkatinginan sila ni Chantal. Cordillera? Bakit doon pa, Manuel? Marami namang mas malapit na lugar dito sa Maynila. Dahil doon ang pinakamahirap maabot ng tulong, kuya. At bilang pamilya ng mga Santos, tungkulin nating magbigay, sagot ni Manuel habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng kapatid. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang kaba, ngunit hindi niya gustong magpakita ng takot. Kung iyan ang gusto mo, sige. Tutulungan kitang ayusin ang mga kagamitan. Isang magandang adhikain iyan para sa ating imahe sa publiko. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang cellphone sa ilalim ng mesa. Isang mensahe ang mabilis niyang ipinadala sa kanyang tauhan sa bundok. Pabantayan ang bawat kilos ng medical mission. Kung makikita nila si Talisa, gawin ang nararapat bago pa makalapit ang kapatid ko. Habang naghahanda si Manuel para sa kanyang pag-alis, nahanap niya ang isang lumang record ng gamot ni Nanay Esperanza sa cabinet ng silid-aklatan. Nakita niya ang petsa. Ang gamot ay binili 1 linggo. Matapos ang sinasabing kamatayan ng kanyang ina, ang kanyang mga kamay ay nanginig sa galit. Binuhay ninyo sila sa gitna ng hirap para lamang makuha ang gusto ninyo, bulong ni Manuel. Pangako, Nanay. Talisa, darating na ako at sisiguraduhin kong ang bawat luha ninyo ay may katumbas na katarungan. Ang tunog ng pagsasara ng maleta ni Manuel ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nagbabala sa madugong paghaharap na magaganap sa pagitan ng magkapatid sa ilalim ng hamog ng Cordillera. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng barangay hall ay tila mga hibla ng tadhana na unti-unting hinihigpitan ang pagkakasakal sa aking hininga. Dahil sa likod ng pintong iyon, nararamdaman ko ang presensya ng nakaraan na pilit kong kinalimutan. Napakalamig ng umaga sa Cordillera. Ang makapal na hamog ay tila mga aninong gumagapang sa paligid ng mga mamamayan na maagang pumila para sa medical mission. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Talisa. Pasan-pasan sa kanyang likod, si Nanay Esperanza. Ang matanda ay balot na balot ng isang lumang kumot
Ang tanging bakas ng buhay dito ay ang mahina at mabilis nitong paghinga na tumatama sa leeg ni Talisa. Kaunti na lang, nanay. Bulong ni Talisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at ginaw. Makikita na kayo ng doktor. Gagaling na kayo. Sa loob ng makeshift na klinika, abala si Manuel sa pagsusuri sa mga pasyente. Ang kanyang puting gown ay may mga bahid na ng putik sa laylayan at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng malasakit. Sa bawat mukhang kanyang tinitingnan, tila may hinahanap ang kanyang kaluluwa. Isang anino, isang ngiti, isang pamilyar na sulyap. Next patient please. Wika ng nurse na kasama ni Manuel. Dahan-dahang pumasok si Talisa sa loob ng silid. Nakayuko siya. Ang kanyang suot na kupas na salakot ay sadyang ibinaba upang itago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mga sugat at itim na mantsa mula sa mga dahon ng tsaa, ay mahigpit na nakakapit sa binti ni Nanay Esperanza na kanyang pasan. Iupo niyo po siya rito, Nay. Malumanay na sabi ni Manuel habang tinutulungan ng nurse na ihanda ang silya. Hindi niya tiningnan ang mukha ng babaeng pumasok. Ang atensyon niya ay agad na napunta sa matandang pasyente. Nang marahang maibaba ni Talisa si Nanay Esperanza, ang kumot na nakabalot sa ulo ng matanda ay bahagyang nahulog. Tumambad ang isang mukhang puno ng kulubot, maputla, at may isang malalim na pilat sa bahagi ng noo na tila hindi maayos na naghilom. Tumigil ang mundo ni Manuel. Ang stethoscope na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang mahinang tunog sa sementadong sahig. Ang kanyang paningin ay nanlabo, at ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila naging yelo. Ang mukhang nasa harap niya. Ang mukhang ito ay ang mukhang gabi-gabi niyang dinarasal sa kanyang mga panaginip. Nanay? Bulong ni Manuel, ang boses ay halos hindi marinig. Tila isang hangin na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pighati. Sa narinig na boses, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Talisa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng buhay, ngunit ngayon ay nababalot ng lumbay at hirap, ay nagtagpo sa mga mata ni Manuel. Ang salakot na kanyang suot ay dahan-dahang nalaglag. Hinayaan ang kanyang gulugulong buhok at ginto kayumangging balat na masinagan ng ilaw. Manuel? Ang tanging lumabas sa mga labi ni Talisa bago siya tuluyang nanghina. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Manuel. Nilaktawan niya ang mesa at mabilis na sinalo si Talisa bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Naramdaman niya ang butot balat na katawan ng kanyang asawa, ang asawang sinabi ni Mateo na patay na at nakabaon na sa lupa. Ang amoy ng tsaa at pawis ni Talisa ay humalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid. Isang amoy na para kay Manuel ay mas mabango pa sa lahat ng bulaklak sa mundo. Buhay kayo! Buhay kayo! Ikbi ni Manuel habang mahigpit na niyayakap si Talisa. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa balikat ng asawa. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Dahil naniwala ako sa kanila. Sa gilid nila, si Nanay Esperanza ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Isang tuyot na luha ang gumulong sa kanyang pisngi nang makita ang kanyang bunsong anak. Noel, anak. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, ang pintuan ng barangay hall ay marahas na bumukas. Ang lalaking nakaitim na jacket na kanina pa nakamanman ay nakatayo doon. Hawak ang kanyang cellphone na tila may kinukuhanan ng video. Sir Mateo, kumpirmado na, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Nagtagpo na sila. Ano ang gagawin ko? Naramdaman ni Manuel ang panganib. Hinarap niya ang pinto at hinarangan si Talisa at ang kanyang ina. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay biglang nagliyab. Huwag mong susubukang lumapit kung ayaw mong ito na ang huling araw mo. Ang cliffhanger ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanilang leeg. Nahanap na ni Manuel ang kanyang pamilya, ngunit ang bawat segundo
ay isang karera laban sa kamatayan. Paano niya ilalabas ang kanyang asawa at ina sa kuko ng mga tauhan ni Mateo sa gitna ng liblib na kabundukang ito? Ang bawat pilat sa iyong mga palad ay parang mga titik ng isang liham na hindi ko nabasa, mga salita ng pagdurusa na isinulat ng kahirapan at ng kalupitan ng sarili kong dugo. Sa loob ng maliit na silid ng barangay hall, ang oras ay tila huminto para kina Manuel at Talisa. Ang ingay ng mga taong naghihintay sa labas ay naglaho, napalitan ng tunog ng mabibigat na paghinga at ang mahina ngunit masakit na hikbi ng dalawang pusong pilit na pinaghiwalay. Hawak ni Manuel ang mga kamay ni Talisa, ang mga kamay na dati ay kasing lambot ng sutla, ngunit ngayon ay kasing gaspang na ng balat ng punong tsa, puno ng mga tuyong sugat at itim na mantsa ng lupa. Dahan-dahang inangat ni Manuel ang mga kamay na yon at idinikit sa kanyang mga labi. Ang bawat gasgas ay tila isang kumpisal ng lahat ng hirap na tiniis ni Talisa habang siya ay namumuhay sa karangyaan sa ibang bansa, bulag sa katotohanan. Patawarin mo ako, Talisa. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi niyo noong kailangan niyo ako. Bulong ni Manuel. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga palad ng asawa. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi at pait na nakakapit doon. Huwag kang humingi ng tawad, Manuel, sagot ni Talisa. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng pagmamahal. Ang mahalaga ay nandito ka na. Ang mahalaga ay nahanap mo kami bago pa tuluyang mawala ang lahat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katawan ni Nanay Esperanza ay biglang gumalaw sa ibabaw ng silya. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila nakatitig sa kawalan, ay biglang nagkaroon ng kislap ng malay. Hinawakan niya ang kamay ni Manuel ng may lakas na hindi mo aakalain sa isang matandang may sakit. Anak, si Mateo. Hirap na sabi ng matanda. Ang bawat salita ay tila galing sa ilalim ng lupa. Itinulak niya ako dahil ayaw kong ibigay ang lagda ko. Huwag kang maniniwala sa kanya. Si Talisa. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang tumayong anak at ina sa akin sa gitna ng dilim. Ang bungo ni Manuel ay tila sasabog sa narinig. Ang kumpirmasyon mula sa kanyang ina ay ang huling pako sa krus ng kasinungalingan ni Mateo. Ang kanyang sariling kapatid ay nagtangkang pumatay sa kanilang ina at ipinahiya ang kanyang asawa para lamang sa yaman. Isang dambuhalang puot ang nag-alab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling bumulong si Nanay Esperanza. Ang lata, Manuel? Ang maliit na lata ng biskwit, nakabaon sa ilalim ng altar sa lumang bahay sa probinsya. Nandoon ang totoong testamento. Ang ibinigay ng iyong ama bago siya mamatay. Iyon ang dahilan kung bakit gustong makuha ni Mateo ang lahat. Nagkatinginan sina Manuel at Talisa. Ang misteryosong latang binanggit ni Nanay Esperanza ay ang kaisa-isang ebidensya na maaaring bumagsak sa imperyo ng dusa na itinayo ni Mateo. Ngunit ang kanilang sandali ng pag-asa ay muling nabasag nang marinig nila ang malakas na pagsigaw sa labas. Ang lalaking nakaitim na jacket ay hindi na nagtatago. Kasama na nito ang 3 pang lalaki na may mga mukhang hindi taga-baryo. Ang mga ito ay dahan-dahang lumalapit sa pinto ng barangay hall. Ang kanilang mga hakbang sa maputik na lupa ay naglilikha ng isang nakakatakot na ritmo. Dr. Manuel, lumabas kayo riyan. Sigaw ng isa sa mga lalaki, ang boses ay puno ng pagbabanta. Ibigay niyo sa amin ang matanda. At ang babae, kung ayaw niyo ng gulo, utos ito ni Sir Mateo. Naramdaman ni Talisa ang panginginig ng kanyang buong katawan. Manuel, nahanap nila tayo. Hahanapin nila ang lata. Papayin nila tayo. Hinarap siya ni Manuel. Hinawakan ang kanyang magkabilang balikat at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa mukha ng manggagamot. Hindi ko hahayaang mahawakan nila kayo. Makinig ka, Talisa.
Kailangan nating makaalis dito bago dumating ang iba pang mga tauhan ni Mateo. Maingat na binuhat ni Manuel si Nanay Esperanza, habang si Talisa naman ay mahigpit na humawak sa laylayan ng kanyang puting gown. Wala silang dalang armas, tanging ang kanilang pananampalataya at ang katotohanang hawak nila. Sa likod ng barangay hall ay may isang maliit na bintanang patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Habang ang mga tauhan ni Mateo ay pilit na winawasak ang kandado ng pinto sa harap, dahan-dahang lumabas ang tatlo sa likod. Ang hamog ng kordilera ay tila naging kakampi nila. Binalot sila ng kaputian upang hindi makita ng mga kaaway. Ngunit bago pa sila makalayo, isang tunog ng pagkasa ng baril ang narinig ni Manuel mula sa madilim na bahagi ng mga puno. Isang boses ang narinig nila, malamig at walang puso. "Saan kayo pupunta, Doktor? Akala niyo ba ay ganoon kadaling takasan ang anino ni Sir Mateo?" Tumigil ang tibok ng puso ni Talisa. Sa harap nila, sa gitna ng masukal na daan, ay nakatayo ang isang taong hindi nila inaasahan. Isang taong may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan o di kaya ay ang magiging huling saksi sa kanilang kamatayan. "Iputok mo na, Berto. Tapusin mo na ang paghihirap namin dahil kung hindi, ang konsensya mo ang papatay sa'yo gabi-gabi." Ang tinig ni Talisa ay hindi nanginig. Sa gitna ng masukal na gubat ng kordilera, kung saan ang hamog ay tila mga malamig na daliring humahaplos sa kanyang balat, nakatayo siya sa harap ni Manuel at Nanay Esperanza. Ang dulo ng baril na hawak ng lalaking nagngangalang Berto ay nakatutok sa dibdib ni Manuel, ngunit ang mga mata ni Talisa ang nagbibigay ng mas matalim na sugat sa kaluluwa ng tauhan ni Mateo. Sariwa pa sa isipan ni Talisa ang mukha ni Berto. Ito ang lalaking madalas niyang bigyan ng sobrang pagkain noong nagtatrabaho pa siya sa mansyon ng mga Santos dahil alam niyang may sakit itong ina sa probinsya. Ang utang na loob na yon ay tila isang mabigat na kadena na ngayon ay pumipigil sa daliri ni Berto na kalabito ng gatilyo. "Bakit, Berto? Dahil ba sa pera ni Mateo kaya nakalimutan mo na ang pagkatao mo?" Tanong ni Manuel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad ng isang taong sanay humarap sa kamatayan. "Doktor ako, Berto. Alam ko kung kailan nanginginig ang kamay ng isang mamamatay tao at ang kamay ng isang taong napipilitan lang. Ibigay mo sa amin ang baril." Ang tunog ng paghinga ni Berto ay naging mabilis at gulo-gulo, tila isang hayop na nakulong sa sarili nitong bitag. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay sumasabay sa dahan-dahang pagbaba ng dulo ng kanyang sandata. Ang katahimikan ng gubat ay binasag lamang ng mahinang pag-ubo ni Nanay Esperanza, na ngayon ay tila nauubusan na ng lakas sa piling ni Manuel. "Sir, Ma'am, tumakas na kayo," bulong ni Berto. Ang kanyang boses ay basag sa takot. "Paparating na si Sir Mateo. May kasama siyang mas marami pang tauhan. Hindi lang baril ang dala nila. Balak nilang sunugin ang buong bahagi ng gubat na ito para masigurong walang makakalabas ng buhay." Naramdaman ni Talisa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kalupitan ni Mateo ay wala talagang hangganan. Para sa yaman at kapangyarihan, handa itong itaya ang buhay ng sariling pamilya at ang kalikasan. "Saan kami dadaan, Berto? Ipakita mo ang daan patungo sa kalsada sa likod ng bundok," pakiusap ni Manuel habang iniaayos ang pagkakakarga sa kanyang ina. Bago pa man makasagot si Berto, isang malakas na dagundong mula sa himpapawid ang nagpayanig sa mga puno. Ang tunog ng mga elis ng isang helicopter ay tila isang dambuhalang ibon na naghahanap ng biktima sa ilalim ng makapal na hamog. Ang malakas na bugso ng hangin mula sa itaas ay nagpalipad sa mga tuyong dahon, tila isang ipo-ipo ng panganib. "Huli na ang lahat," sabi ni Berto. Ang kanyang mukha ay naging maputla habang nakatingin sa itaas. Nandyan na siya. Mula sa helicopter, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng megaphone, isang boses na nagmula sa kailaliman ng impyerno. "Manuel! Talisa! Alam ko ang kinaroroonan ninyo.
Ibigay ninyo sa akin ang matanda at ang dokumentong sinasabi niya at hahayaan ko kayong mabuhay. Huwag ninyong subukang maging bayani dahil ang gubat na ito ang magiging libingan ninyo. Kasabay ng pananakot na yon, nakita ni Talisa ang unti-unting pagliwanag ng paligid. Hindi ito mula sa sikat ng araw. Mula sa di kalayuan, ang mga tauhan ni Mateo ay nagsimula ng maghagis ng mga sulo. Ang apoy ay mabilis na kumapit sa mga tuyong sanga, tila mga dambuhalang ahas na nagliliyab na gumagapang patungo sa kanilang kinaroroonan. Manuel, ang apoy! Tili ni Talisa habang ang usok ay nagsisimula nang pumasok sa kanyang lalamunan, nagdudulot ng hapdi at hirap sa paghinga. Hinarap sila ni Manuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, ngunit may kasamang matinding pagmamahal. Talisa, makinig ka. Kailangan mong dalhin si nanay sa kuweba sa likod ng talon. Alam ni Berto kung nasaan iyon. Ako ang haharap sa kanila. Ako ang kailangan ni Mateo. Hindi kita iiwan, Manuel. Sigaw ni Talisa habang mahigpit na humahawak sa braso ng asawa. Sabay tayong lalabas dito. Ngunit ang apoy ay lalong lumapit at ang tunog ng helicopter ay tila nasa itaas na mismo ng kanilang mga ulo. Isang maliwanag na spotlight mula sa helicopter ang tumama sa kanilang kinaroroonan. Tila isang mata ng Diyos na naghahatid ng hatol. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na putok ang narinig mula sa direksyon ng helicopter. Hindi ito tinamaan si Manuel, kundi ang puno sa kanilang tabi na nagdulot ng pagbagsak ng isang malaking sanga na nagliyab. Ang cliffhanger ay tila isang bitag na tuluyan ng nagsara. Napapaligiran sila ng apoy. Ang helicopter ni Mateo ay nasa itaas at si Nanay Esperanza ay unti-unti nang nawawalan ng hininga dahil sa usok. Sino ang magsasakripisyo? At mayroon pa bang paraan upang maligtas ang testamento kung ang lahat ay malapit ng maging abo? Ang usok na lumalamon sa aming paligid ay hindi lamang nagmula sa nagniningas na mga puno, kundi mula sa impyernong dala ng sarili kong kapatid na handang sunugin ang lahat, basta't hindi lamang mabulgar ang kanyang mga kasalanan. Ang bawat hininga ni Talisa ay parang paglunok ng mga bubog. Ang mainit at makapal na usok ay nanunuot sa kanyang baga. Nagdudulot ng hapdi na tila ba ay unti-unting kinatutuyo ng kanyang lalamunan. Sa kanyang tabi, si Manuel ay pawisan at ulingan ng muka, ngunit ang kanyang mga bisig ay nananatiling matatag sa pagbuhat kay Nanay Esperanza. Ang matanda ay wala ng malay. Ang kanyang paghinga ay mababaw at pasumpong-sumpong na lamang. Manuel, hindi na natin kaya. Ang apoy. Nasa likuran na natin. Tili ni Talisa. Ang ingay ng nagangalit na apoy ay tila isang dambuhalang hayop na kumakain ng bawat tuyong dahon at sanga. Ang liwanag ng apoy ay sadyang nakakasilaw, ginagawang kulay kahel ang buong paligid sa gitna ng kadiliman ng gabi. Kaunti na lang, Talisa. Berto, nasaan na ang kuweba? Sigaw ni Manuel, pilit na inilalampas ang kanyang boses sa ugong ng helicopter sa itaas. Si Berto, na ngayon ay puno na rin ng uling ang katawan, ay mabilis na humahawi sa makapal na talahiban. Dito, sa likod ng malaking batong ito, may maliit na daanan patungo sa talon. Habang tumatakbo sila, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo mula sa megaphone. Ang bawat salita niya ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ni Manuel. Manuel, huwag kang magpakamartir. Doktor ka, may kinabukasan ka sa Maynila. Iwanan mo na ang magnanakaw na yan at ang matandang pabigat na. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong kalabanin. Napatigil si Manuel sa tapat ng bukana ng isang madilim na kuweba. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot habang nakatingin sa helicopter na paikot-ikot sa itaas. Hinding-hindi ko iiwan ang pamilya ko, Mateo. Ang yaman mo ay amoy ng nabubulok na kaluluwa. Pumasok sila sa loob ng kuweba. Ang lamig ng bato at ang tunog ng tumutulong tubig sa loob
ay panandaliang nagbigay ng ginhawa sa kanilang nagbabagang balat. Inihiga ni Manuel si Nanay Esperanza sa isang patag na bahagi ng bato. Agad siyang kumuha ng isang basang tela mula sa kanyang bag at ipinunas sa mukha ng ina. "Talisa, bantayan mo si Nanay. Berto, tulungan mo akong harangan ang bukana ng kuweba ng mga basang sanga para hindi pumasok ang usok," utos ni Manuel. Habang ginagawa nila ito, lumapit si Talisa kay Manuel. Hinawakan niya ang kamay ng asawa, isang mahigpit na hawak na tila ba ay ayaw na niyang bumitaw pa muli. "Manuel, natatakot ako. Paano kung hindi tayo makalabas dito ng buhay?" Hinarap siya ni Manuel. Sa kabila ng dumi at uling sa kanyang mukha, ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay nananatiling dalisay. Hinawakan niya ang pisngi ni Talisa at idinikit ang kanyang noo sa noo nito. "Makinig ka sa akin, Talisa. Ang pag-ibig natin ang nagdala sa akin dito mula sa kabilang panig ng mundo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang katotohanan ay may sariling liwanag na hindi kayang patayin ng anumang apoy." Isang mabilis at punong-puno ng emosyon na halik ang idinampi ni Manuel sa mga labi ni Talisa. Isang halik na tila ba ay nagbibigay ng lahat ng lakas na kailangan nila para sa huling laban. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay muling nabasag ng isang malakas na pagyanig. Isang malaking bahagi ng kisame ng kuweba ang gumuho sa bandang bukana. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dambuhalang bato ay tila isang kulog na nagpasara sa kaisa-isang labasan nila. Ang liwanag mula sa labas ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng ganap na kadiliman. "Berto, Manuel!" sigaw ni Talisa sa gitna ng alikabok at dilim. "Nandito ako, Talisa. Huwag kang gagalaw," sagot ni Manuel, ngunit ang kanyang boses ay tila malayo. Tila may malaking harang na sa pagitan nila. Nang dahan-dahang humupa ang alikabok, nakita ni Talisa sa tulong ng kanyang maliit na flashlight ang isang katotohanang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang pagguho ay naghiwalay sa kanila. Siya at si Nanay Esperanza ay nakulong sa loob ng mas malalim na bahagi ng kuweba, habang si Manuel at Berto ay naiwan sa kabilang panig. Malapit sa bukana na ngayon ay tuluyan ng natabunan ng mga bato at nagbabagang mga puno. "Manuel! Manuel, naririnig mo ba ako?" Hikbi ni Talisa habang pilit na kinakamot ang mga bato sa harap niya. "Talisa, makinig ka!" Narinig niyang sigaw ni Manuel mula sa kabila, bagamat mahina na ang boses nito. "Kailangan mong maghanap ng ibang labasan sa loob. May mga kuweba rito na konektado sa ilog. Hanapin mo ang agos ng tubig. Iligtas mo si Nanay. Pangako, hahanap ako ng paraan para makuha kayo riyan." Ang takot na nadama ni Talisa ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanya. Paano niya ililigtas ang isang matandang may sakit sa gitna ng madilim na kuwebang ito habang ang kanyang asawa ay nasa panganib sa labas kasama ang apoy at ang galit ni Mateo? Habang pilit na humahanap ng lakas, naramdaman ni Talisa ang paghaplos ng isang kamay sa kanyang binti. Si Nanay Esperanza. Ang matanda ay nagmulat ng mata. Ang kanyang tingin ay tila mas matalas kaysa sa dati. "Talisa?" Ang lata. Bulong ng matanda. "Huwag kang hihinto. Ang lata ang magpapalaya sa ating lahat." Ang cliffhanger ay tila isang tanikala na lalong humihigpit. Nakulong si Talisa sa dilim kasama ang isang may sakit na matanda, habang si Manuel ay nakaharap sa kamatayan sa labas. Mayroon pa bang ibang daan palabas? O tuluyan na silang lalamunin ng kailaliman ng bundok bago pa lumitaw ang katotohanan? Ang bawat patak ng tubig mula sa kisame ng kuweba ay tila isang orasan na bumibilang sa natitirang sandali ng aming buhay. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, ang tanging tanglaw ko ay ang pangakong hindi na muling magkakahiwalay ang aming mga puso. Sa loob ng madilim at masikip na bahagi ng kuweba, ang tanging naririnig ni Talisa ay ang kanyang sariling mabilis na paghinga at ang mahinang daing ni Nanay Esperanza. Ang alikabok mula sa gintong pagguho
ay dahan-dahang humuhupa. Ngunit ang bawat butil nito ay tila nanunuot sa kanyang lalamunan. Hawak ang maliit na flashlight, pilit na inaninag ni Talisa ang mga naglalakihang bato na humarang sa daan pabalik kay Manuel. Manuel! Manuel! Sigaw niya muli. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakamot sa matitigas na bato, naghahanap ng kahit maliit na butas hanggang sa ang kanyang mga kuko ay nagsimula ng magdugo. Talisa, huwag kang mag-aksaya ng lakas sa mga bato. Ang mahinang boses ni Manuel mula sa kabilang panig ay tila isang haplos sa kanyang natatakot na kaluluwa. Kailangan mong humanap ng hangin. Ramdaman mo ang ihip ng hangin, Talisa. Doon ang daan palabas. Pangako, magkikita tayo sa paanan ng talon, sa kabilang dako ng bundok. Takbo na. Nanginginig ang mga labi ni Talisa habang tumatango. Kahit hindi siya nakikita ng asawa. Hinarap niya ang matanda na ngayon ay pilit na bumabangon. Ang bawat kilos ni Nanay Esperanza ay puno ng hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong klase ng lakas. Halika na, anak. Kailangan nating mabuhay. Para sa katarungan, bulong ng matanda. Sa loob ng mahigit 2 oras, binagtas ni Talisa ang madidilim at madidulas na pasilyo ng kuweba. Pasan-pasan niya ang matanda. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang. Ang kanyang mga daliri ay sugat-sugat na sa pagkapit sa matatalas na bato. Ngunit sa tuwing pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang katawan, naaalala niya ang halik ni Manuel at ang tawa ni Mateo. Ang pag-ibig at ang galit ang naging kaisa-isa niyang lakas. Sa wakas, narinig niya ang mahinang agos ng tubig. Isang maliit na liwanag ang sumilip mula sa dulo ng isang makitid na lagusan. Nang makalabas sila, ang malamig na tubig ng isang sapa sa kabilang bahagi ng bundok ang sumalubong sa kanila. Malayo na sila sa apoy, malayo na sa helicopter, ngunit malayo rin sila sa kaligtasan. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, naghihintay si Berto. Sugatan ito at hingal na hingal, ngunit nang makita sila ay agad itong tumakbo palapit. Ma'am Talisa, salamat sa Diyos at nakalabas kayo. Hapon na sabi ni Berto. Si Sir Manuel, nakatakas siya sa kabilang dako. Ginamit niya ang kanyang sasakyan para iligaw ang mga tauhan ni Mateo. Magkikita tayo sa safe house sa bayan. Pagkalipas ng 3 araw ng pagtatago at paglalakbay sa gubat, sa wakas ay muling nayakap ni Talisa si Manuel sa isang maliit at lumang bodega sa labas ng bayan. Walang salita ang nakapagsalita sa tindi ng kanilang emosyon. Ang bawat yakap ay tila pagdudugtong ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit ang Talisa na humarap kay Manuel sa gabing iyon ay hindi na ang Talisang umalis sa Maynila na luhaan na tapi. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Ang kanyang tindig ay matuwid na, tila isang bakal na pinatigas ng apoy ng kordilera. Manuel, sapat na ang pagtatago, sabi ni Talisa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa bundok. Kung gusto nating makuha ang lata at ang testamento, kailangan nating bumalik sa kuta ng kaaway. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo babalik bilang biktima. Doon nagsimula ang kanilang lihim na paghahanda. Sa tulong ng isang abogadong kaibigan ni Manuel na matagal nang nais pabagsakin ng korupsyon ni Mateo, bumuo sila ng isang plano. Gagamitin ni Talisa ang kaisa-isang bagay na hindi kayang kunin ni Mateo sa kanya, ang kanyang husay sa pagtahi. Gagamit tayo ng balat kayo, paliwanag ni Manuel. Sa susunod na buwan ay ang Golden Gala ng mga Santos. Doon ipaparangal kay Mateo ang titulong Philanthropist of the Year. Iyon ang pagkakataon natin. Sa loob ng sumunod na mga linggo, si Talisa ay nagpakadalubhasa sa paggawa ng mga disenyo na kasing ganda ng mga gawa sa Europa, ngunit may tatak ng kulturang Pilipino. Ginamit niya ang pangalang Tala, isang misteryosong designer na mula sa malayo.
Dahil sa husay ng kanyang gawa, mabilis na kumalat ang kanyang pangalan sa mga socialites sa Maynila. Ang pinakamalaking isda sa kanilang bitag ay walang iba kundi si Chantal. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa ay ang mismong babaeng maglalapit sa kanya sa katarungan. Sir, may appointment po tayo bukas sa isang bagong designer na si Tala. Sabi ni Chantal kay Mateo habang nasa loob sila ng kanilang opisina. Hindi alam na ang tinutukoy niya ay ang babaeng sinunog nila sa bundok. Sabi nila, siya ang gumawa ng gown ni Doña Victoria. Kailangan ko ng pinakamagandang suot para sa gala, para mapahiya ang lahat. Nakangiting tumango si Mateo habang humihigop ng alak. Gawin mo ang lahat, Chantal. Gusto kong sa gabing iyon, tayo ang pinakamaningning na bituin. Wala nang makakahadlang sa atin ngayon. Wala na ang matanda, wala na ang kapatid ko, at wala na ang basahang si Talisa. Habang tumatawa ang dalawa, sa isang maliit na silid sa tapat ng kanilang gusali, nakatayo si Talisa sa harap ng isang salamin. Hawak niya ang isang sukat ng tela na kulay pula, kasing pula ng galit na nararamdaman niya. Ang cliffhanger ay tila isang mitya na malapit ng magsindi. Ang biktima ay babalik na bilang mananalansang. Paano haharapin ni Talisa si Chantal nang hindi nabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan? At ang lataban na binanggit ni Nanay Esperanza ay nakuha na ni Manuel ng palihim? O ito ba ang magiging huling piraso ng puzzle sa gabi ng gala? Ang bawat sukat ng tape measure sa leeg ni Chantal ay tila isang lubid na unti-unti kong hinihigpitan, hindi upang kitlin ang kanyang buhay, kundi upang tapusin ang kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng isang eksklusibong suite sa isang sikat na hotel sa Makati, ang amoy ng mamahaling pabango at bagong tabas na seda ay humahalimuyak. Nakatayo si Talisa sa likod ng isang mannequin, suot ang isang itim na face mask at isang malapad na salamin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at natatakpan ng isang elegante, ngunit misteryosong turban. Ito ang kanyang balatkayo, bilang si Tala, ang designer na pinagkakaguluhan ng alta sosyedad. Bumukas ang pinto at pumasok si Chantal. Suot ang isang itim na dress na halos hindi makahinga sa higpit. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan. Nasaan ang sikat na Tala? Siguraduhin niyo lang na hindi masasayang ang oras ko rito. Kailangan ko ng gown na magpapamukhang basura sa lahat ng dadalo sa Golden Gala bukas. Dahan-dahang humarap si Talisa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng marahas. Tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling kalmado. Ang makita ang babaeng naging sanhi ng kanyang pagdurusa sa Cordillera ay nagdulot ng isang matinding hapdi. Ngunit mas matindi ang lamig ng kanyang determinasyon. Narito na ang disenyo para sa inyo, Senyora. Wika ni Talisa. Sadyang binago ang tono ng kanyang boses upang maging mas malalim at may banyagang punto. Inilabas niya ang isang gown na kulay dugo. Isang crimson silk na may mga burdang ginto sa laylayan. Ang bawat tahi ay sadyang ginawa ni Talisa nang may kasamang dalangin ng katarungan. Nang makita ito ni Chantal, nagningning ang kanyang mga mata sa inggit at pagkamangha. Perfect. Ito ang gusto ko, sabi ni Chantal habang lumalapit sa salamin. Habang sinusukat ni Talisa ang baywang ni Chantal, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Gusto niyang isigaw ang lahat ng pait. Gusto niyang ipakita ang mga sugat sa kanyang kamay na nakuha niya sa pagpitas ng tsa. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang bawat pag-ikot ng tape measure ay tila isang paniningil na unti-unting lumalapit. Samantala, sa isang malayong probinsya, nasa loob ng lumang ancestral house ng mga Santos si Manuel. Kasama niya ang isang tapat na abogado at si Berto. Ang bahay ay puno ng mga sapot at alikabok, tila isang libingan ng mga nakaraang alaala. Nagtungo sila sa maliit na altar sa silid-aklatan. Dahan-dahang inurong ni Manuel ang mabigat na lamesa ng altar. Ang tunog ng pagkaskas ng kahoy sa semento ay tila isang ungol ng katotohanang
matagal nang naibaon. Doon, sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig, nakita niya ang isang maliit at kinalawang na lata ng biskwit. Nang buksan ni Manuel ang lata, ang amoy ng lumang papel at amag ay sumalubong sa kanya. Sa loob nito ay hindi lamang ang totoong testamento ng kanilang ama, kundi pati na rin ang mga orihinal na titulo ng lupa at mga liham na nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Mateo bago pa man mamatay ang kanilang magulang. "Nahanap na natin, Manuel," bulong ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ito ang magpapabagsak sa kanya. "Hindi lang ito basta papel," sagot ni Manuel habang mahigpit na hinahawakan ang testamento. "Ito ang kalayaan ni Talisa at ang katarungan para kay nanay." Dumating ang gabi ng Golden Gala. Ang ballroom ng hotel ay puno ng mga nagniningning na chandelier. Ang tunog ng mga violin ay bumabalot sa buong paligid, habang ang mga opisyales at mga bilyonaryo ay nagtitipon. Nakatayo si Mateo sa gitna ng entablado. Suot ang isang mamahaling barong Tagalog, hindi ang tinahi ni Talisa, kundi isang huwad na gawa ng ibang mananahi. Ang kanyang ngiti ay kasing kintab ng kanyang mga sapatos, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang kaluluwa. Sa gabing ito, pinararangalan natin ang isang taong nagbigay ng pag-asa sa marami, si Sir Mateo Santos, anunsyo ng host. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Chantal, suot ang pulang gown na gawa ni Tala. Siya ang sentro ng atensyon, ngunit ang hindi niya alam, ang bawat tahi sa kanyang suot ay may nakatagong sikreto. Habang papaakyat si Mateo upang tanggapin ang kanyang parangal, ang mga ilaw sa buong ballroom ay biglang namatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Pagkatapos ng ilang segundo, isang malaking projector screen ang bumaba sa likod ng entablado. Ang unang imaheng lumabas ay hindi ang mukha ni Mateo bilang philanthropist, kundi ang video ni Mateo habang itinutulak ang kanyang ina sa hagdan. Isang kuha mula sa CCTV na akala ni Mateo ay nabura na niya, ngunit naitabi ni Nanay Esperanza sa isang memory card sa loob ng lata. "Anong ibig sabihin nito?" sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit habang pilit na pinapahinto ang video. Ngunit hindi tumigil ang screen. Sumunod na lumabas ang mga dokumento ng huwad na testamento at ang mga larawan ng sunog sa Cordillera. Sa gitna ng kaguluhan, isang spotlight ang tumama sa pintuan ng ballroom. Doon, naglalakad ng dahan-dahan ang isang babaeng nakaputing terno. Kasing ganda ng isang anghel, ngunit may tapang ng isang mandirigma. Kasunod niya si Manuel na itinutulak ang wheelchair ni Nanay Esperanza. Nang makita ni Chantal ang mukha ng babaeng naglalakad, ang babaeng nag-ayos ng kanyang gown kahapon, ang kanyang baso ng champagne ay nahulog at nadurog sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang palabas. "Talisa?" tili ni Chantal. Ang kanyang mukha ay naging maputla pa sa kanyang mga perlas. Hinarap ni Talisa ang kanyang asawa sa harap ng lahat ng media at mga panauhin. Ang cliffhanger ay tila isang matalim na kidlat sa gitna ng tahimik na gabi. "Tapos na ang pagtatanghal, Mateo. Ang basahan na itinapon mo sa putikan ay narito na upang linisin ang dumi ng iyong pangalan. Ang bawat kislap ng mga kamera sa silid na ito ay tila mga kidlat na tumatama sa torre ng kasinungalingang itinayo ni Mateo. At sa bawat segundo ng katahimikan, naririnig ko ang pagguho ng kanyang imperyo ng dusa. Ang ballroom na dati ay puno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bilyonaryo at opisyal na naroon ay tila mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa malaking screen at sa lalaking nakatayo sa entablado na ngayon ay nanginginig ang mga tuhod. Ang video ay paulit-ulit na ipinapakita ang malupit na pagtulak ni Mateo kay Nanay Esperanza. Isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Ito ay isang paninira.
Wadang video na yan! Isang deepfake! Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ang kanyang barong Tagalog ay basang-basa na ng pawis at ang tropeyong ginto na hawak niya ay dahan-dahang nadudulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng tropeyo sa sahig ay tila isang batingaw na naghuhudyat ng kanyang katapusan. Dahan-dahang humakbang si Talisa patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ng dangal ni Mateo. Sa kanyang likuran, si Manuel ay matatag na nakatayo habang hawak ang wheelchair ni Nanay Esperanza. Ang video ay hindi nagsisinungaling, Mateo. Ang sugat sa noo ni Nanay ay hindi nagsisinungaling. At ang mga latay sa aking mga palad mula sa pagpitas ng tsaa sa Cordillera ay hindi rin nagsisinungaling. Wika ni Talisa. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Humarap si Talisa kay Chantal na ngayon ay tila isang basang sisiw sa kanyang pulang gown. At ikaw, Chantal, ang gown na suot mo ay tinahi ko ng may katarungan. Sa ilalim ng bawat tupi ng telang iyan, may nakatagong mga mikropono na nag-record ng lahat ng pag-amin ninyo sa loob ng suite kahapon. Ang bawat tawa ninyo habang pinag-uusapan ang pagkamatay namin. Narinig ng buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Chantal. Hinawakan niya ang kanyang gown. Tila ba ay nasusunog ang kanyang balat sa suot na tela. Ang kahihiyan ay tila isang dambuhalang alon na lumamon sa kanya nang makita ang mga reporter na nagsimulang mag-livestream ng kaganapan. Mateo Santos, Chantal Reyes, isang malalim na boses ang narinig mula sa likuran. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis at mga tauhan ng NBI sa pangunguna ng abogadong kasama ni Manuel. Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong frustrated parricide, falsification of public documents, at arson. Mayroon kaming hawak na warrant at ang orihinal na testamento na nakuha sa inyong lumang altar. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako si Mateo Santos. Hiyaw ni Mateo habang pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Ngunit ang bawat kilos niya ay lalong nagpapamukha sa kanya na isang desperadong kriminal. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga bisig ay ang huling tunog ng kanyang kalayaan. Bago siya tuluyang ilabas ng ballroom, huminto ang mga pulis sa tapat ni Nanay Esperanza. Ang matanda ay dahan-dahang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang kanyang panganay na anak. Ang yaman ay lumilipas, Mateo, pero ang dangal at pag-ibig kailanman ay hindi mo mananakaw. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Nanay Esperanza. Patawarin ka ng Diyos, anak, dahil ang batas ng tao ay hindi ka palalagpasin. Nang mailabas na ang mga salarin, ang ballroom ay napalitan ng bulungan at pagkamangha. Hinarap ni Manuel si Talisa sa gitna ng entablado. Inabot niya ang kamay ng asawa at sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang kanilang orihinal na singsing sa kasal. Ang singsing na itinapon ni Mateo sa putikan noong gabing pinalayas si Talisa. Talisa, sa harap ng lahat ng naging saksi sa iyong pagdurusa, nais kong muling ipangako ang aking buhay sa iyo. Bulong ni Manuel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Hindi na kita hahayaang mabitawan muli. Ikaw ang aking tala, ang liwanag na pumatay sa dilim. Isinuot ni Manuel ang singsing sa daliri ni Talisa. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang awit ng tagumpay. Ang katarungan ay nakamit na, at ang bawat luhang pumatak sa bundok ng Cordillera ay naging isang hiyas ng kaligayahan sa gabing iyon. Ang cliffhanger ay ang katahimikan matapos ang unos. Nagtagumpay na sila, ngunit paano tatanggapin ni Talisa ang bagong buhay na naghihintay sa kanya at ang santuaryong plano niyang itayo para sa mga tulad niyang inapi? Magiging simula ba ito ng isang mas malaking pagbabago sa kanilang lipunan? Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala.
kundi ang muling pagbuo sa isang pusong winasak ng kawalang hiyaan hanggang sa ang bawat sugat ay maging isang pilat ng tagumpay. Lumipas ang 1 taon, simula nang maging mitya ng usap-usapan sa buong bansa ang naganap sa Golden Gala. Ang mansyon ng mga Santos, na dati ay puno ng malamig na kasakiman, ay ibinenta na nina Manuel at Talisa. Ang perang nakuha rito ay ginamit nila upang itayo ang Kalinaw Sanctuary, isang malawak na kuwangmay at center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kahirapan, na matatagpuan sa isang tahimik at luntiang bahagi ng labas ng Maynila. Sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, isang maliit na bahay na yari sa kahoy at bato na laging sinisikatan ng araw. Nakaupo si Nanay Esperanza sa kanyang wheelchair. Hindi na siya ang matandang tiyope at may sakit na dinala ni Talisa sa bundok. Ang kanyang mukha ay maayos na, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng kapayapaan habang pinapanood ang mga apo na naglalaro sa damuhan. Sa loob ng workshop, maririnig ang mahina at maindayog na tunog ng mga makinang panahi. Si Talisa, suot ang isang simpleng terno na siya mismo ang nagburda, ay dahan-dahang lumalakad sa pagitan ng mga hanay ng mga mananahi. Tinuturuan niya ang mga ito ng mga teknik na natutunan niya sa Cordillera, ang pagsasanib ng tibay ng bundok at sining ng syudad. Alalahanin ninyo, malumanay na sabi ni Talisa sa isang batang babaeng nagsisimula pa lang. Ang bawat tahi ay dapat may kasamang dangal. Huwag ninyong hahayaan na ang sinulid ninyo ay maputol dahil sa pagmamadali. Ang ganda ay nasa pagtitiis. Lumapit si Manuel sa kanyang asawa. May dalang 2 baso ng sariwang juice. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang babaeng hindi sumuko sa gitna ng unos. Masyado ka namang masipag, talako. Baka mapagod ang iyong mga kamay. Ngumiti si Talisa at kinuha ang baso. Humilig siya sa balikat ni Manuel, nararamdaman ng init at seguridad na dati ay tila isang panaginip lamang. Ang pagod na ito ay masarap sa pakiramdam, Manuel, dahil alam kong ang bawat tahi na ginagawa namin dito ay nakakatulong sa muling pagbuo ng buhay ng ibang tao. Tiningnan nila ang malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Si Mateo at Chantal ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanilang habambuhay na pagkabilanggo. Malayo sa karangyaan at kapangyarihang akala nila ay habambuhay nilang mahahawakan. Napatawad mo na ba siya, Talisa? Tanong ni Manuel. Ang boses ay seryoso, ngunit mapagmahal. Huminga ng malalim si Talisa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Manuel. Para ito sa akin. Pinatawad ko na ang nakaraan upang hindi na nito hawakan ang leeg ko sa bawat umaga. Ngunit ang katarungan ay nananatiling katarungan. Nakahanap na ako ng kapayapaan at sapat na yon para sa akin. Inilabas ni Talisa mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng tela, ang huling hibla ng Barong Tagalog na tinahin niya noong gabing naganap ang trahedya. Dahan-dahan niya itong binitiwan sa hangin. Pinanood nila itong tangayin ng simoy, palayo ng palayo, hanggang sa mawala ito sa gitna ng mga puno. Ang bawat sugat ay naghilom na. Ang bawat pait ay naging tamis ng tagumpay. Ang kwento ni Talisa ay naging inspirasyon sa marami, na ang isang pusong puno ng pag-ibig at katatagan ay mas matibay pa sa anumang bakal at mas maningning pa sa anumang ginto. Ang huling hibla ng telang pinya ay dahan-dahang tinangay ng hanging habagat, isang simbolo ng mapait na nakaraang tuluyan ng pinakawalan upang bigyang daan ang isang bukas na puno ng liwanag at kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling hantungan ng paglalakbay ni Talisa. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kabanata kung saan mag-isang pasan ni Talisa ang kanyang biyenan sa gitna ng masukal na gubat ng Cordillera, hindi ko mapigilang mapaluha at panandaliang mabitawan ang aking panulat.
Ang kwentong ito ay hindi lamang isang serye ng mga kaganapan. Ito ay hango sa mga tahimik na hikbi at pagsusumamo ng maraming kababaihang nakaranas ng matinding pagkakanulo sa loob mismo ng kanilang sariling tahanan. Ang ating buhay ay tila isang masalimuot na burda ng barong na Tagalog. Minsan, ang mga buhol sa likod ng tela, ang mga pagkakamali, pait, at mga luhang pumatak sa bawat tahi, ang siyang nagpapatatag sa kabuuan ng disenyo. Tulad ni Talisa, maaaring ang iyong mga daliri ngayon ay sugat-sugat na rin sa pagpitas ng tsaa ng iyong sariling mga pagsubok, ngunit tandaan mong ang bawat pilat ay isang patunay na ikaw ay buhay at lumalaban. Hindi ka isang basahang itinapon. Ikaw ay isang obra maestra na kasalukuyan pa ring hinahabi ng tadhana. Kung kayo ang nasa katayuan ni Talisa, kakayanin niyo rin bang bitbitin ang biyenan na naging bahagi ng pamilyang nanakit sa inyo? O pipiliin niyo bang iligtas ang inyong sarili sa gitna ng nagbabagang apoy? Saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay abala kayo sa pag-aasikaso ng inyong mga anak, naglilinis ng tahanan, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng sakripisyo. Nais naming marinig ang inyong tinig. Ibahagi ninyo sa comment section ang inyong mga saloobin at karanasan dahil dito sa aming munting sulok, ang bawat kwento ninyo ay pinahahalagahan at pinakikinggan ng may pagmamahal. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang magsilbing inspirasyon sa iba pang mga pusong nangangailangan ng yakap ng pag-asa. Naway maging payapa ang inyong puso at manatiling matatag ang inyong pananampalataya. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong pahina ng buhay, pagpalain kayong lahat ng may kapal. Pamagat ng kwento, ang burda ng katotohanan, pagbangon ng pusong sugatan. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.